Magandang gabi po mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga ka-DDS, sa mga OFW at seafarers sa iba't ibang mga bansa. Yun din sa ating mga kababayan na permanent residents ng bansa kanilang tinutuluyan. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to my channel at Rizal Bonifacio 1009. Okay. Now, so gusto ko lang pong talakayin ngayon at itong tinatawag na hiwaga ng AKAP at ng 4Ps. No? Ito po ang tatalakayin ko sa inyo. Ano ba yung kaugnayan nitong dalawa na to? Yung halos 31 billion na pondo ng AKAP na kung saan yung 5 billion ay napunta sa Senado at yung 26 ay napunta naman dito sa Kongreso. And again, yung relationship nito doon sa 50 billion pesos na inalis mula sa budget ng 4Ps na kung saan ang sabi ni Saldico gagamitin daw ito para doon sa higit pang nangangailangan. Ayan. So yan po yung ating topic ngayon, no? Ang hiwaga ng AKAP at ng 4Ps. Okay? So bago po yan, inaanyayahan ko kayo na sana mag-subscribe kayo dito sa ating channel, no? At itap ninyo mag-like and i-share na rin po at pakitap na rin yung bell button para sa ganun maging ma-notified kayo every time na meron tayong bagong video na naka-upload. Ano po? So again, let us start the discussion, no? So, I would like to start the discussion tonight doon po sa ating TikTok live kanina, no? Na again sa ikalimang pagkakataon tayo po ay inalisan na naman ng live access ni TikTok, no? Na almost 10 minutes before yung matapos yung ating live broadcast. At dahil din ito sa pagtalakay dito sa hiwaga ng AKAP at ng 4Ps, no? So ito po ay panglima na pagsususpindi sa ating live access sa TikTok. So ito po ay halatang halata na talagang tayo po ay nakamonitor doon sa mga taong tinatamaan ng ating mga diskusyon na ginagawa. Yung ating mga komentaryo tumatagos sa kanilang mga puso at hanggang sa buto siguro. Kaya po tayo laging nagugurgur, no? But anyway, gusto ko na rin humingi ng paumanhin doon sa ating mga followers at viewers kanina, no? Dahil bigla nga tayong nakat. So, pasensya na kayo dahil wala, talagang ganyan. Tayo panglima na po at kayo'y saksi, no? Sa mga nagaganap dito sa aking live, no? Doon sa TikTok, yung Fire Horse. Yan. Anyway, so let's go to the main topic. So ito pong AKAP na naging controversial masyado, ito ay wala doon sa national expenditure ng Pangulo. Wala po ito doon sa budget na hinihingi. Pero ito po ay naisingit at insinama again sa GAA itong 2025. Dahil nung 2024, wala po yan doon sa GAA, wala rin doon sa NEP. Pero ipinatupad ng Kongreso. So ngayon, just to make it more formal for them, no? Na kahit wala doon sa national expenditure ng administrasyon, isiningit pa rin ito. At doon nga sa mga naunang pag-uusap ng Senado, tinanggal nila yung AKAP. Pero nung pagdating sa bicameral, biglang napapayag itong si Chis Escudero at si Grace po dahil binigyan sila ng allocation na nagkakahalaga ng 5 bilyon. So, maliwanag po ito na itong dalawang senador na nangunguna sa Senado, yung Senate President at itong Chairman ng Finance Committee, nasuhulan.
So, malinaw na malinaw po yan. Now, yung budget na una na hinihingi ng Kongreso sa AKAP ay 39 billion. But after the bicameral, ito po ay bumaba sa 31 billion. 26 billion ang napunta sa Kongreso at 5 billion ang ibinigay naman sa Senado. Now, bahagi at kasama dito sa national expenditure yung mga ginawa nitong bicameral na kung saan ang PhilHealth ay siniro na nagkakahalaga yan ng 74 billion pesos at inilagay sa ayuda. Ganon din yung PhilHealth, yung 4Ps, no? Na kung saan itong 4Ps na ito binawasan naman po ng 50 billion. So ngayon, ano ang relasyon ng 4Ps dito sa AKAP? Now, ayon po doon sa statement based on live interview ni Mayor Magalong ng Baguio City, itong mga kongresista, ang sinumang kongresista na sumama sa mga sortie o pumanig dito kay Speaker Martin Romualdez, binibigyan po ng tinatawag niyang 777. Now, ano itong mga 777 na ito? Ito po, according to Mayor Magalong, ay 7 million para sa AKAP, 7 million para sa AIX, 7 million para sa TUPAD. Now, ito pong TUPAD ay nakabatas dahil ito po ay nakailalim sa Labor Department or Department of Labor. Ang sponsor po nito ay si Senator Loren Legarda. Ang 4Ps po ay nakabatas din. At ang author din po nitong batas na ito ng 4Ps ay si Senator Loren Legarda ulit. So sa madaling sabi, itong dalawa na ito parehas may panuntunan. Meron pong panuntunan itong TUPAD at saka itong PhilHealth ay 4Ps. Pero yung AKAP wala pong panuntunan ni wala ngang guidelines, no? At kaya nga hindi isinama dito sa national expenditure kasi wala po talaga yan sa programa ng DSWD. Pero dahil ipinilit ng Kamara at sinang-ayon na naman ng Senado, isiningit nila ngayon yan doon sa programa ng DSWD. Now, ang tanong, no, tayo po ay magkakaroon ng computation. Yung sinasabi po na 777, according to Mayor Magalong, kapag sumama ka kay Speaker Romualdez, bibigyan ka ng 7 million sa AKAP, 7 million daw sa TUPAD, 7 million uli sa AIX. So, ibig sabihin, all in all, ito po ay 21 million. Okay? So, mayroon po tayong total na 21 million. So, kung titignan natin yung distribution, according to Mayor Magalong, kung 4 na beses gagawin yung bawat isa doon, o yung 3 na yan, sa loob ng 1 taon, ito po ilalabas na 21 million times 4. So, magkano po yan? Ang kalalabasan po niyan ay 84 million. 84 million pesos ang mapupunta o ibibigay ni Speaker Romualdez sa bawat kongresista. Bawat kongresista po, hindi para sa lahat ng kongresista, kundi bawat kongresista. Now,
let us say we have an estimate of 300 congressmen, including the party list representatives. Now, sabihin natin, out of 300, 210 na lang yung kaalyado o yung sumama, and the rest opposition, real opposition, kaya hindi binigyan ng access. Okay, so itong 210 congressmen and party list representatives na sumama kay Speaker Romualdez ay pagkakalooban ng 84 million pesos each. Now, paano naging 84 million? Yan, magtatanong siguro yung marami sa atin. Well, meron po 3 programa na sinabi, no? AKAP, AIX, TUPAD. Ito po'y puro ayuda eh. Now, kung sa loob ng isang buwan, merong AKAP, sa loob ng isang buwan, yung susunod na buwan, AIX, yung susunod na buwan, TUPAD. Kasi ito po yung rotation na sa TUPAD, ito po may rotation ito eh. Now, let us say na i-adapt yung rotational process. So, sa makatuwid, sa isang quarter o sa loob ng 3 buwan, meron silang 21 million bawat congressman. No? Sa bawat quarter. Eh, we have 4 quarters. At yan ay nakita natin noong 2023 hanggang 2024 na the whole year namigay sila ng ayuda using itong AKAP, AIX at itong TUPAD. So, meron tayong 4 quarters in a year. So, therefore, itong sabi nga natin, itong 21 million, imumultiply natin sa 4 na quarters, lalabas po ito 84 million pesos for each congressman. Now, saying na meron tayong 210 allied congressmen ng Speaker of the House, ito po ay nagkakahalaga at lalabas ng 17 billion 640. Yan. Ito po yung magiging total allocation doon sa ayuda ng lahat ng 210 congressmen for a year or for 1 year. Eh, meron pa po tayong Senado. Meron pa tayong senador. So, itong 17 billion 640 million pesos ay para lang sa mga congressmen. So, ngayon, merong inilaan para dito sa mga senador na 5 billion. Now, let us say, merong 10 kaalyadong senador. Ito yung mga nagsipirma. Sabihin natin, granting, 10 po sila. Ngayon, hindi pwede na magiging equal yung amount na ibibigay sa mga senador kagaya nung nandoon sa congressman. Dahil sila'y kakaunti, pero nationwide ang scope. Therefore, mas malaki ang ibibigay doon sa mga senador. Now, granting na ang bawat senador ibibigyan ng 10 milyon. No? 10 milyon. So, 10, 10, 10. Yan po ang mangyayari. Dahil sa congressman, 777. So, sa senador, 10, 10, 10. So, lalabas po yan, merong 30 million bawat senador sa isang quarter. Sa isang quarter po, 30 million. Okay?
So meron tayong 4 quarters again, no? So lalabas po ang suma total sa kanila, no? 10 million, no, times 3, so lalabas 30 million for each senator, times 4 quarters, lalabas po bawat senador ay mayroong 120 million pesos, no? Meron. Now, ito ngayong mangyayari na ito, 120 million pesos, merong 10. Merong 10 senador na kaalyado. So, ita times 10 natin, no? So, lalabas po dito, no? Lalabas na yung 120 million times 10. No? Tama ba tayo doon? Baka tayo mamali, di ba? 120 million, no? Times 10. No? So, lalabas po ito 1.2 billion. 1.2 billion para sa kanila dun sa 10. Okay? So, ang kalalabasan. Now, ang mangyayari, ang budget po ng AKAP, sabi nga natin, 5 billion para sa kanila, no? Sa senador, 5 billion din para dito, 26 billion naman para dito sa mga congressmen, no? So, sa congressmen, halos merong 17 billion na. No? At dito naman sa senador, 1.2 billion. Pero ang budget nila is 5 billion. So may buffer, no? So pag tinotal po natin ito, no? Plus pag pinagsama natin ngayon yung personal nila, 18 billion 840 million pesos. So, yung matitira, no? Kung matatandaan natin, 500 billion pesos noong 2024 ang inilaan para sa ayuda. Plus the 26.7 billion sa AKAP. So, ganun kalaki yung ibinigay. Now, ngayon, paano ngayon yung distribution sa budget naman for 2025? Ito pong 18 billion 840 million. Ito po ilalabas na personal. Kasi according to Mayor Magalong, ito po bawat mayor bibigyan. So personal nila to, sa kanila ito. Paano yung sa beneficiary? Diyan po papasok yung 50 billion na kinuha doon sa 4Ps. No? Doon kinuha sa 4Ps. No? Na ang kalalabasan base dito doon sa 31 billion na budget ng AKAP, ang matitira na lang for distribution is 12 billion 160. So maliit. So kung idadagdag natin yung 50 billion, no? Idadagdag natin yung 50 billion dito sa 12, no? Magiging ano po ito? 50 magiging 62. No? Yan po magiging total. 62 billion 820. 62 billion po. No? So malaki. Kasi ang sabi ni Saldico doon sa kanyang interview,
the reason kung bakit inalis yung 50 billion dito sa Porpis, dahil yung ibang member daw ng Porpis ay kumikita na ng minimum wage. Yan ang sabi ni Saldico. Kumikita na raw ng minimum wage, kaya hindi na dapat kasali sa Porpis. Okay? So inalis. Ngayon, dinala sa AKAP. Isasama yan sa AKAP. Ano ba yung AKAP? According to Erwin Tulfo, o kay Erich Sylvester Tulfo, no? Na siya daw ang proponent ng AKAP. Na itong AKAP, ang ibig sabihin, ay ayuda sa kapos sakita program. Now, ang tanong, ito bang mga wage earners na ito ay hindi kinakapos? O kapag ikaw ba ay minimum wage earner na, hindi ka na kinakapos? Sa mahal ng bilihin ngayon, no? Kahit po, sabi ka, kinumpute po natin yan dati, 30,000 na lang ang kinikita. So that is above minimum. Kasi kung nasa minimum wager ka, ang sweldo mo lang mga 18,000 a month. Yan po ang minimum wage. 18,000. Yung 30,000 nga a month, kinakapos pa. Di mas lalo na itong mga minimum wage earners na hindi kakapusin. Talagang kakapusin po ito. So, isasali uli sila doon sa AKAP. Member sila ng Porpis, pero bibigyan pa rin sila ng AKAP. Paano mangyayari yon? Ang sabi noon, kapag member ka na ng Porpis, hindi ka na pwedeng sumali sa Tupad, hindi ka pwedeng sumali sa AIX, hindi ka pwedeng sumali sa AKAP. Pero nangyayari po ba yan sa barangay? Hindi po nangyayari yan. No? Kahit dito sa amin member ka ng Porpis, malapit ka kay kapitan, o nakikita, kinakapos ka pa rin, isinasama ka pa rin dun sa mga programa na ganito. O kaya, tao ka ni congressman o ni congresswoman, kasama ka. Kahit member ka pa ng Porpis. So, ganyan po yung realidad. No? So, ngayon, paano magka-adjust itong mga ginagawa na ito ng mga kongresista? Bakit ganun yung nangyari? Bakit kailangang alisin yung 50 billion? Ganun ang makikinabang din naman, yung ibang kasapi din ng Porpis. Pag sa Porpis po kasi, wala pong role ang mga kongresista. Wala pong exposure. Kasi ang Porpis, yung budget niyan, diretsa po doon sa beneficiary. Idinideposit sa bangko. Tapos, withdrawin na lang ng mga member through ATM card. Therefore, hindi kailangan ng congresswoman dito. Hindi kailangan ng congressman. So, wala po silang exposure. Hindi nila maipalalabas doon sa mga member ng Porpis o beneficiary ng Porpis na meron silang utang na loob dito sa mga kongresista. Kaya pinull out yung 50 billion, no? Just to influence itong ibang members or beneficiaries ng Porpis. Dahil sa Tupad, andiyan dyan may exposure ang congressman, congresswoman. Hindi nga makakapag-umpisa yung programa Lalo yung payout, pagdating sa payout, hindi mag-uumpisa o hindi magsisimula ang programa hanggat hindi dumarating si congressman o kaya si congresswoman. Ganon din sa AIX. Ganon din sa AKAP. So, ang malinaw dito,
ang hinahabol nitong mga kongresista natin yung exposure na sila ay kikilos para mga artista at palalabasin na ang perang ipinamumudmud nila ay galing sa sarili nilang bulsa. Yan din yung binanggit ni Mayor Magalong. Ang sabi ni Mayor Magalong, and I quote, akala mo sariling pera nila yung ginagastos nila. O, yan po yung pagkakasabi ni Mayor Magalong. At yan yung purpose talaga, magkaroon sila ng exposure. At ipapakita, aarte sila parang artista na yung pera na yun ay galing sa kanila. No? Na ang kapalit, itong utang na loob. No? Na kasi, kung hindi dahil kay congressman, kung hindi dahil kay congresswoman, hindi kami mapapasama sa AIX, hindi kami mapapasama sa tupad, hindi kami mapapasama sa AKAP. Yan po yung sinasabi nating utang na loob. Yan ang gusto nilang i-inculcate, no? O ilagay doon sa isipan ng ating mga mahihirap na beneficiaries. So yan po yung pagkakaiba. Sa 4Ps, walang exposure. Pero sa tupad, sa AIX, sa AKAP, may exposure. Since kukulangin yung budget para sa AKAP, dahil yung para sa pansarili ng mga kongresista at ng mga senador, doon din manggagaling. So, kailangan magkaroon ng augmentation ng budget. Kaya, pinull out yung 50 para maidagdag. Bukod pa yung mga isiningit nila. Ano pa isiningit? 731 billion pesos insertion doon sa budget ng DPWH. So, doon din kukunin niyang iba. Plus, yung 74 billion pesos na inalis doon sa PhilHealth. Kasi kung iisipin nyo, hindi naman nagbago yung 6.325 trillion pesos na budget. Siniro budget yung PhilHealth, pero the same yung budget pa rin sa GAA. So, ibig sabihin, siniro budget lang yung PhilHealth, pero yung 74 billion, meron silang pinaglagyan. Saan inilagay? Ito, sa ayuda. Sa ayuda. So, kaya napakalinaw po nung ginawa nito ng mga politiko natin ngayon. No? Na pinasakay pa tayo ni Bobong Marcos. Na kunwari, binito niya. Nagbito daw siya ng ilang unprogrammed projects. Hindi po bito tawag doon. Kasi pag sinabi pong unprogrammed, hindi po kailangan ng veto. Ang gagawin lang po ni Bobong Marcos doon, tatawagan lang yung ahensya o yung Department of Budget and Management at ang Department of Finance. Sasabihin lang niya, huwag niyong pondohan. Kasi unprogrammed yan salita lang po, hindi kailangan ng batas. Kaya walang effect yung sinasabi niyang bito, binito doon sa pagpirma. Katarantaduhan po yun. Paano mo ibibito yung unprogrammed? Wala nga Unprogrammed nga Anong ibibito mo? Unprogrammed po yun Ang ibinibito, yun nandoon sa batas. Yung mga nakaprogram, yun ang ibibito. Pero yung unprogrammed, hindi kailangan ibito. So, ganun tayo niloloko ni Bobong Marcos. No? So, again, itong pondo ngayon na kinaltas at nilagay nila sa ayuda, ito ngayon yung kanilang paghahati-hatian. Lumalabas po ngayon sa ating analysis na yung budget na malaki ng AKAP, AKAP lang po talaga yon na mapupunta sa mga politiko, sa mga kongresista,
sa mga senador na kaalyado ni Speaker Romualdez. So, lahat yung budget na ibinigay sa kanila na yon, halos para sa kanila lahat yon. Now, paano yun sa mga beneficiaries ng AKAP mismo? Beneficiaries ng AIX, beneficiary ng TUPAD. So, ganito. Yung TUPAD, sabi ko nga po, yan po ay nakabatas. Parang 4-piece. At yan ay nakapailalim sa Department of Labor. May sarili na pong budget yan. May sarili po. Kasi nakapasok ang TUPAD sa National Expenditure Program. So, meaning, meron na pong allotted budget. So, hindi nila problema ang budget sa TUPAD kasi may budget na. Ang kailangan lang nila, gamitin yung TUPAD for exposure, for campaign, para lang mapalabas na galing sa kanila yung pera. Pero yan po, kasama na sa national expenditure. Ngayon, saan mapupunta yung ibang ayuda? May budget na pala yung TUPAD. Doon po papasok yung AIX at yung AKAP. Yung budget ng AKAP na nakalagay doon sa GAA, ito po sa ating analysis, ito po pansarili. Paano yung beneficiaries? Doon na po hugutin yun doon sa 50 billion na kinuha sa 4-piece. At yung natitira pa doon sa AKAP na paghahati-hatian na 12 billion, sabi ko, lalabas po yan, halos nasa 62 billion or 63 billion pesos. Plus, yung mga tinanggal o yung insertion na inilagay nila, no? Doon sa project ng DPWH. At yung tinanggal nila na 300 billion doon sa budget ng Department of Agriculture. So, ito po yung bubuo nung budget para sa AIX at para doon sa AKAP. Na kung saan, ang nakalagay sa programa, 5,000 ang bawat beneficiary. 5,000 pesos. Pero ang ginagawa ng DSWD, ang pinapipirma ay halagang, yung ibibigay, halagang 2,000 to 3,000 pesos. Tapos, pipirma sa blanco na papel. Bakit? Kasi doon sa blankong papel, doon ilalagay yung 5,000. Pero ang ibinigay lang, 2,000 o 3,000. So, saan ngayon kanino mapupunta ngayon yung natira? O, kanino pa? Ito po yung malaking ating pakiramdam dito. Na itong mga natitira na ito yung papasok naman do sa mga department head. Na? Kasi si congressman at si congresswoman meron ng sarili. So yung iba naman dito ngayon sa mga department head. So ganyan po yung nangyayaring distribution. So para po malaman lang ninyo mga kababayan, mga ka-DDS. No? Kaya maliwanag, yung budget ng AKAP para sa sarili nila. Yung mga inalis na budget doon sa ibang mga public services, no? Or government services, agencies, yun ang gagamitin sa distribution sa beneficiaries. No? So, napakaliwanag po niyan. Ganyan ang magiging sitwasyon. Kasi, that is according, ang basis po natin dito, yung expose ni Mayor Magalong. Na kung saan yung 777 ay mapupunta sa bawat kongresista. At dahil nakisawsaw ang Senado, kasama pati ang Senado. Ito mga senador. So, meron silang 777, ito namang Senado, dahil hindi papayag yan, no? So, 10-10 naman sila. Okay? So, mga kababayan, mga ka-DDS. So, maliwanag po ito mga ginagawang palusot
nitong gobyernong ito, no? Patungkol po dun sa budget na yan na ginawa nila. So maliwanag yung ating yung expression on how this AKAP and yung relationship niya dito naman sa 4Ps. So ganito yung kanilang ginagawang diskarte, no? Ginagawa nilang legal yung pangungurakot. Yan nga yung sinabi ni BP Inday Sara. Ginawa nilang legal yung corruption through AKAP, AIX, and TUPAD. Or in one word, ayuda. O yan po yung sinabi ni BP Inday Sara. Kaya napaka liwanag po nitong ating pag-uusap na ito, no? So sana kahit paano mga ka-DDS, mga kababayan, nakapaghatid po tayo ng kaunting kaliwanagan dito patungkol sa hiwaga ng AKAP at ng 4Ps. Kung paano nila binuo yung budget at kung paano yung gagawin nilang distribution, no? Yung para sa kanilang mga sarili at yung para sa mga beneficiaries. So again, nagpapasalamat ako sa inyo at nagsasabi uli ng magandang gabi, no? At sana ipapanawagan puli natin mga kababayan, mga ka-DDS, na mag-subscribe dito sa ating channel, ano? At paki-hit na rin po yung like button at saka yung paki-share just in case, ano po. So maraming salamat po at isang magandang gabi po sa inyo lahat, no? Kasihan nawa tayo ng Panginoon Diyos sa buong magdamag, at pagkalooban tayo ng panibagong buhay sa kinabukasan. So maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po.